Ilang taon na kayong nagsasama? Ano na po, 10. 10 taon. So, siya ba ang una mong kinasama? Una mong Opo. boyfriend? O siya? Walang ibang lalaki sa buhay mo? Wala po. Oh, alam niya yun? Alam niya po yun. Oh, napakasiloso lang siguro talaga, no? Tapos, kailan siya nagsimula na magduda? Simula pa po nung panganay namin. Yung sa panganay? Yung sanay. Anong pakikitungo niya doon sa panganay niyo? Ano? Babae ba ito o lalaki yung panganay niyo? Babae po. Babae. Anong pakikitungo niya? Lagi niyang pagka hinahawakan niya naman, pero pagka ano po, sabihin niya, hindi ko to anak, ang ama nito si ganito yung mga kasama niya sa trabaho. Sus Maria Joseph, Ginaganon naririnig niya po. ng bata? Hanggang ngayon, na malaki na siya, naririnig niya talaga. Sobrang masakit kasi minsan sisigawan niya sa tenga. Sabihin niya, bakit ka kumakain? Sino ka ba para pakainin ko? Hindi naman kita kadugo. Diyos ko naman. Doon ako nasasaktan, pati yung sa 2 taon namin. Oo. Pinabayaan niya kami sa kalsada matulog. Kasi hindi siya nagsusuporta kasi ang iniisip niya. Hindi niya Bit-bit na. niya yung 6 na taon na Oo. tinuturing niyang anak. Yun lang yung bit-bit niya. Kasi yun lang daw yung anak niya. Pinalayas niya kami doon dati sa inuupahan namin. Pinalayas niya kami. Wala kaming mapuntahan. Ang yung bunso namin na 2 years old, ano pa lang po yun, Baby pa lang. 3.5 months. Sa kalye kami natulog. Nangihingi ako sa kanya ng panggatas kasi wala naman akong trabaho. Hindi siya nagbibigay sa akin. O ngayon, nasaan kayo ngayon? Nangungupahan pa rin po kami. Pero nagsasama na kayo ulit? Nagsasama pa rin po kami kasi 2 bisis po kami niyan tumira sa kalsada eh. Inano ko lang kasi pinababalik ko siya dahil yung anak namin na 6 years old na ngayon, dala-dala niya. Ngayon, kinukuha ko siya kasi may bisyo kasi yung kinakasama ko eh. Ay, kaya Nagbibisyo naman siya, pala. kaya sabi ko, kung mapupunta sa kanya yung bata, kung hindi ko kukunin, Baka anong mapano magiging pa? buhay sa kanya nung anak ko? Kaya nakakabalik pa rin siya sa akin. Nag-rehab na ba ito? Ano Hindi ba? pa po siya nakakarehab. Hindi ba siya daw? nagagamot. O saan siya? Ano ba trabaho niya? Construction. Diyos ko, nagko-construction siya pero tumitira siya? Opo, alam niyo po, ma'am. Ba't hindi nahuhuli itong mga ito? Yung sahod Ano ba? niya, yung sinasahod niya Oo, po. halos wala na. Wala na. Katulad niyan, pag magpapadala siya, 700 a week yung Ito ba ay panggastos lang nailapit namin. mo na sa barangay? Yung ano kasi, madalas talaga napapabarangay siya kasi madalas siyang nagwawala. Minsan yung mga kapitbahay namin kasi yung public scandal. Oo, Siya sila po. ang nagpapa... Minsan, nagugulat na lang ako, dinadampot na siya. Tapos minsan naman ako kasi yung mga sinasabi niya sa akin na masasakit na minumura-mura niya ako. Yung ano daw ako, daw ako. Yung 2 anak ko daw. Hindi ano nga sa lang, kanya. sa ano lang Nagtatrabaho ka ba, Hana? May trabaho Dati ka po, ba? nung 18 years old kong anak nasa akin. Kasi may nagbabantay sa mga anak ko. Sandali. Meron kang 18 years old na anak. Meron po sa ano yun, sa pagkadalaga ko. Anak ko po sa pagkadalaga. Akala ko ba unang boyfriend mo itong si ano? Ay, hindi po. Pero Yung hindi kayo kinakasama. nagsama? Hindi po. Yung ama nung 18 years Hindi. old mo, hindi. Ilan taong ka na ba ngayon? 42. 42, 18, so 24 ka, 24 ka nung una 23. 23 ka. Nung ano, tapos nagsama kayo nitong si Kevin, 32 yata yung edad ko nun eh. 32 ka na. Ngayon, wala kang trabaho. Wala po. Kasi, sino po yung mag-asikaso sa mga Ayun, anak may ko? 2 years old ka pa. Kailan mo huling nakausap itong si Kevin? Hindi, umuwi pa po yan sa bahay. Umuwi pa. Opo, pero nung nakaraang linggo, hindi po siya umuwi. Nagbigay lang siya sa akin ng 700 para sa budget namin. Diyos ko. Tapos kailan siya ulit? Sa Sabado. Aywan ko kung uwi po siya sa Sabado. Sandali lang. Ito kasi, napakaselan nito ha. Kasi kung sinasabi mo na tumitira ito o nagdodroga ito, ano ba gamit niya? Ano ba? Opo. Nakikita mo ba siya? Hindi mo naman nakikita. Nakikita ko po siya. Nakikita. Na humihit-hit. O nakikita ko siya, hindi ko siya talaga Hit-hit ba nakikita tawag mo? gumaganon. Minsan lang nakikita ko na yung may mga foil, tapos hindi siya natutulog sa gabi. Tapos bagsak ang katawan. Bagsak yung katawan. Tapos mahahalata, kasi 10 years na po kami. Kaya kilala ko na po siya kung nakagamit siya o hindi. Kaya minsan nag-aaway kami kasi sasabihin. Kasi ito, Shari, ang tingin ko dito, more than just the VAUSI, no, yung Violence Against Women and Children, dapat mapa-test itong si
Kevin? Dali, Pa-drug sinusubukan test, ba natin na drug test si Kevin? Kasi noon, nung una kong basa nito, akala ko simpleng ano lang DNA test lang 'Di ba? Hana, ito kasing may siyensya kasi. Last week nga lang 'di ba, yung inano ni Sir na napatunayan na talagang anak niya yung mga Opo. yung bata, no? So ganyan din, hindi naniniwala tapos naririnig ng bata na hindi siya kinikilala ng tatay niya, pero napatunayan na siya nga ang ama. Ano ba ang gusto mo ngayon na mangyari sana, Hana? Ang gusto ko po talaga, ma'am, mapadiin yung dalawa kasi kawawa yung panganay namin eh. At saka nakakaintindi na. Sabi niya nga Papa, bakit tinuring mo ba kaming anak? Sabi niya, ang mahal mo lang naman si CJ, kami ni Kyron, hindi. Binibilan mo lang ng pagkain yung si CJ lang palagi, kami hindi. Kevin? Oo. Live tayo ngayon sa Wanted sa radyo, sa Raffy Tulfo in Action. Ako si Attorney Aina Magpale. Live tayo ngayon, Kevin, dahil nandito, dumulog sa amin ng ina ng mga anak mo, si Hana, nandito. Nandito rin ang mga anak mo. Kasi Kevin, bakit mo naman sinasabi na hindi mo anak itong mga batang ito? Ito magkakamukha naman silang lahat. Yung panganay mo na babae, mas kamukha nga lang ng mama nila, pero, ayan bibig mo ito Ang gagawin ng, Shari, tama ba ako? I-sponsor natin ng pagpapa-DNA test nito. Sa ECDNA po. Oo. Ma'am Hana, bakit po niya tinatanggi? May, yung sinasabi po niyang anak po ito ni kumpare, anak. Sino po yun, ma'am? Hindi ko po kilala. Kasi mga katrabaho niya lang po yun eh. Hindi ko nga po kilala eh. Ay, kawawa, gagano siya. Kamukha ka ni ganito. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, yan pala yung tatay. Ba't hindi mo pakilala doon? Sabi ko, para suportahan. Sabi ko, bakit So, kailangan hindi mo? ito mga kapitbahay ninyo? Hindi po. Minsan, marami na po kahit mga kapitbahay namin. Sasabi niya, lalaki mo yan, ganito mo yan. Sabi ko, kaya minsan, napagbabantaan ako niyan, yung anak ko, yung panganay, minsan pag matutulog kami, kinukuha niya yung mga kutsilyo kasi baka daw saksakin kami kasi kung minsan nag-hallucinate siya salita siya ng salita ng kasi mga nga, hindi maganda. dahil nga, Sige, patay, nga ganun siya. Gusto mo sa kita, kita, pin kita. Sabi nga ng mga kapitbahay namin Ana, hiwalayan mo na yan kasi nagkakatruma yung mga anak mo. Oo. Kaya nga, kausapin muna natin si Miss Marisa Luzong. Siya ang head ng Violence Against Women and Children office natin ng Barangay San Roque sa Antipolo. Ito yung barangay ninyo. Opo. Oo. Ma'am Marisa, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Yes. Ma'am, may idudulog po sana kami sa inyo itong kaso po ni Ma'am Hana Enano. Kasi, number one, ang issue niya talaga nung pumunta siya dito ay dahil ikinakaila nung kanyang kinakasama na siya ang ama nung dalawang bata. At ang Wanted sa radyo naman ay tutulong para po mapa-DNA test sa ating Shari, 'di ba? ECDNA po. So, pagka ganito po, at least para mapanatag ang loob ng lahat, anak ba talaga o hindi. Pero Yes, ma'am, yes. more than that po kasi is yung actuations kasi nitong si Kevin Osorio, yung tatay, no? May allegation po kasi si Ma'am Hana that he is using prohibited drugs. Opo. And hindi ko po alam, ma'am, ano po ba ang magiging protocol nito sa barangay? Kasi isusuplong na natin ito, Hana. Ha? Para matest. May record din po siya dyan. May record din. Mayroon po. Oo. So, paano po ba ito, ma'am? Kasi endanger ang lives ng mga bata, pati ni Hana. Kasi maya't maya, may delusional moments or mga panahon na wala siya sa sarili nag-hallucinate, gano'n. Ano po ba ang magandang gagawin natin dito? Temporary protection TPO, barangay protection order natin, ano po ba? Yes, ma'am, meron. Nung una po, kumuha dito si Ma'am Hana ng BPO. Kasi, kaya po siya sa akin kumuha, ma'am, para dun sa... Okay. Kumuha po siya dati. Nung March pa po ito, ma'am, Okay. Tungkol dahil pananakit nung kinakasama niya. Tapos yun po.
Tapos ngayon, yung tungkol ma'am dyan sa pinag-uusapan ko ngayon, wala na po ma'am kasi akong idea. So siguro ma'am, ang dapat niyang gawin, i-report niya dito sa barangay para may badak naman po kami. Okay. Ma'am, yung BPO pa, yung protection order, hindi kasi extendable yun, ano? Pero pwedeng Yes po. umulit, but for another reason. This Yes po, time yes for po, the yes. children naman. Kasi mukhang pinag-iinitan yung mga bata kasi nagdududa nga siya na hindi niya anak. Yes po, yes po. Pwede lang ditong magpunta para mabigyan ko ng barangay protection na hindi na tungkol dun sa pananakit ng ni Kevin. So, pwede po siya lang pong magpunta sa akin Oo. para makausap ko rin po siya. Tapos, Mabigyan ko. oo. Yes, ma'am. Ma'am, paano po yung allegation naman that he is using prohibited drugs? We cannot compel him, no? Kailangan kusa siyang magpapa-drug test. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Meron din naman din po kaming drug test dito. May drug testing kasi meron po kaming pulis dito. So, pwede po yun, mag-aano po siya dito sa amin sa barangay. Okay. Si Kevin. Hana, kasi ako, concerned ako na kahit na ma-establish natin na siya talaga ang tatay, mas malaking issue yung Yes. pagiging nag-hallucinate o yung paggamit niya ng pinagbabawal na droga. Opo. Kasi nanganganib ang buhay ninyo Yun na nga mag-iina po. doon. 'Di ba? So yun, i-ano natin. Pero Shari, yun nga, kailangan, ano ba? Siguro, attorney, ano muna natin po, pa-assess muna and patulong po tayo sa barangay. Saan po kayo pwede umuwi ngayon, ma'am? Doon pa rin po sa Antipolo. Saan po siya umuwi? Hindi po, nandun Wala po. naman po siya, no? Nasa construction siya. Opo, nandun, stay in Opo, siguro yung sa Barangay Protection Order, attorney, pa-provide namin, ma'am, para hindi po kayo lalapitan ni sir. Opo, and Yes, ano, ma'am. Pwede po. ano po bang gusto nyong gawin, ma'am? Ano pong gusto nyong mangyari, ma'am? Ang gusto ko lang po, mapatunayan na mga anak niya yun para po masuportahan niya ng maayos yung mga bata. Pero hindi na kayo magbabalikan, ma'am. Hindi na po. Yung anak kong 18, inaway-away niya, lumaya sa bahay, kaya po napilitan mag-asawa yun eh. Ngayon, Nakakatulong sana yun. yun na nga po. Ngayon, wala na akong trabaho. Sabi ko sa kanya, ikaw na magbayad ng bahay. Hindi po siya nakakabayad ng bahay. Tsaka 700 lang ang binibigay sa inyo eh. Kausapin rin natin si Ma'am Angelita Castillo, nasa line 2 natin, ang Social Welfare Officer 4 ng City Social Welfare Development Department ng Antipolo, Rizal. Ma'am Angelita, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Ma'am, for the protection nitong pamilya na ito, ano po ba ang maaaring i-extend po na tulong ng city po? Sige. Dito po, ma'am, punta po lang siya sa aming office. Matutulungan naman po siya. Pero narinig ko nga po kanina, parang nandyan din po yung barangay. Kasi Yes. importante po para magkaroon siya ng protection order. Yes, opo. Para hindi kalapit muna sa kanya yung kanyang kasama. Yes, we will Ganon din already... sa mga bata. Oo, we will Opo. facilitate that with the Ngayon, barangay po. Opo, ngayon po, sila din po, magsasampa po ba ng reklamo si Ate Hana. Hana, Kung siya po'y magsasampa ng reklamo laban doon sa kanyang kinakasama, tutulungan din naman po namin siya para medical. Halimbawa po, kung kailangan ng medical, psychological evaluation, matutulungan namin siya. At narinig ko rin na parang gusto niya magkaroon ng maliit na negosyo. Yes, ma'am. May i-recommend naman po at natutulungan naman po ng ating city government yung mga ganong Ayun, klase so ng parang assistance at may yun. livelihood assistance po ang City of Antipolo. Opo, i-recommend po namin kay Mayor. Ang Mayor naman po, once na ano naman po namin, na i-recommend naman po namin. Pinag-aaralan, nabibigyan naman po. Okay. Ma'am, sasamahan po namin si Hana, sasamahan po ng reporter, bukod sa tulong na maibibigay of course ng Wanted sa radyo, ayan Hana, marami tayong matatap na mga, kumbaga mga serbisyo ng pamahalaan, local government units natin na makakatulong sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Siguro sa ngayon, ang pinakakailangan natin i-secure ay yung na huwag manganib ang buhay ninyong mag-anak. Lalo na itong panganay mo na mukhang, alam mo, matalinong bata ha, tinago niya lahat ng mga kutsilyo. Opo, ganun po siya. Sa tuwing malalasing kasi... Attorney, parang trauma din po yung bata. Tsaka, pag sinisigawan po ako, Mama, umiiyak na po yan. Umalis na tayo, sa kalye na lang tayo matulog, Ma. Baka patayin tayo ni Papa.
Oh, Diyos ko. So, Ma'am Angelita, I think ano rin po, yung for the children, Opo. some kind of Psychological counseling. eval din po ng mga Yes, ma'am. bata. Oo. Opo. Yes. Opo. So, Basta pupunta lang po sila rito sa opisina para po maiayos natin yung anuman pong tulong na ibibigay ng city government. thank you very much, Ma'am Angelita Castillo. Oo. So, Ma'am, sasamahan po namin dyan. Unahin lang po muna yun namin yung sa barangay para magkaroon ng BPO, yung Barangay Protection Order. And then po, Opo. yung counseling, dyan na po sa inyo, including yung livelihood assistance kung ma-endorse po Yes, natin. ma'am. Okay. Opo. So, thank you very much po, Ma'am. Maraming salamat. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Thank you din po sa inyong sige. panyaya. Kevin, ano naman ang masasabi mo dito sa paratang ni Hana na ikaw daw ay hindi mo nga kinikilala na anak itong panganay at saka bunso? Kasi kung may anak po yan siya dati na panganay talaga na una, na pinapatawag niya sa kanya na tita. May nalaman ko bandang muli, anak niya pala. Ang ibig mong sabihin, hindi ka tinatawag na nanay ng anak mo? Hindi po. Bakit? Mama po talaga. Nung boyfriend ko pa lang po kasi siya. Tita po yung pinapatawag Oo, naman. sinabi ko po talaga isang beses, sabi ko, wag mo muna akong tawagin mama kasi hindi pa alam niya, hindi niya po alam na may anak pa ako sa una. Kaya sabi ko, tita mo Bakit na kailangan niya itago? Iyan Kung lang wala naman siyang po yung binabalak na ginagawa niyang issue eh. parang Sandali lang. Pero nung naging Dapat kayo sa mga na, palang sinabi mo sinabi na. niya Opo, walang totoo. bago pa lang kami magsama, nalaman niya na may anak ako. Naman pala, Kevin. Inamin rin naman pala niya sa'yo. Kaya nawalan na ako ng tiwala dun, ma'am, dahil yung iniisip ko. Ano yung Kinakalat niya ginagawa po ngayon. sa mga kapitbahay namin na hindi niya anak. Paano? Sandali lang, Kevin. Kahit na, nalaman mo na pala, ba't nagsama pa rin kayo? Aalis na po sana ako din sa kanila, ma'am, eh. Ano niya sila dun, eh, na aayusin niya daw. Aayusin niya. Tapos yung nabuntis niya siya, hindi naman po yung ako na iwan ko lang kung bakit ginawa niya sa akin yun. Parang sinadyoan talaga na siya yung tubuhan naman. Sabihin pero ganun talaga yung ginawa niya. Sabihin na natin na may pagkukulang o may mali. Pero, nagkaanak kayo ng isa, 9 years old na. Tapos, inaangkin mo naman na anak mo itong pangalawa, yung 6 years old. O di ibig sabihin, Kasi una yung ginawa niya yan, bago ang yan mga karating sa kanila, may nangyari po yan na nakaharang na gin, yung iniinom na gin, nakaharang niya sa pintuan kasama niya yung kapatid Sino niya. man? Sabi ng kapatid niya sa akin na nakaupo, hindi ka makakapasok dito pag hindi ka mag-inom ng gin na to na nandyan sa pintuan nakatayo. Bago ako pumasok, kailangan ko uminom ng gin na binuksan ko, alam ko na nabuksan na. Kaya ko naman itong wala namang alam kung ano yung mga ano niya yan. Kasi nga, Uminom po ako. nagdodroga ka, kaya ganyan yung iniisip mo. Natural, nagiinuman kasi yung mga kapatid ko eh. Pagpasok mo, sasabihan ka talaga na, mag-shot ka muna bago ka Tagay. pumasok. Tumagay ka. Ang iniisip niya po kasi, nilason ko daw siya. Ginayuma ko daw siya. Kaya daw ganun. Sabi niya, ginayuma mo ako eh. Nung pagpasok ko, may ginawa kayo, pinainom niyo agad ako, tapos hindi na ako nakalis sa poder mo. Ginagano. Meron, Yun na nga yung problema, ma'am. Ay. Kahit na umuwi ako dito sa barat, Tapos minsan ngayon, parang sinisindihan ako kung sinisigaw-sigawan niya ako, sabi niya, magpatulpo ka, patunayan mo na mga anak ko yung mga yan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, patunayan mo, magpa-DNA ka. Talaga mapatunayan yan, ma'am. Kaso wala lang po ako talagang, kasi wala akong idea kung paano ako lumapit. Wala namang problema. Kahit po magtanong kayo sa lahat ng tinirhan namin, may record po yan sa lahat ng barangay. Kasi bayaan ko na lang siya, sabi ko, ikaw na lang yung pumunta para mas alam mo yung pupuntahan mo para mapatunayan natin kung sige. ano talaga yung totoo. So, Kevin, ipapa-DNA test natin yung mga bata. Okay ka rin doon? Wala po akong ma'am, pang-bayad po talaga niyan, ma'am. Ay, ang Hindi po, magbabayad- papalitan ko na lang ng trabaho ko na lang po para Ang magbabayad nga ay si Senator Tulfo, si Senator Raffy. Pero kailangan mo rin magbigay ng dugo ba ang binibigay nila, Shari, o ginugubit ang buhok? Ha? Saliva ba? Saliva test ba ito? Saliva po. Ikaw, kailangan kasi, Kevin, kasama ka doon sa itetest. So, okay sa'yo yun?
Okay lang po ma'am, kung may magbulutari po na gano'n sa amin sponsor niyan. Oo, voluntary. At saka wala kayong babayaran. Si Senator Raffy nga ang magbabayad eh. So, sang-ayon ka. Salamat po pagka meron pong gano'n. Maraming salamat si Idol. Oh. Matutulungan niyo. Eh kung makita na anak mo nga, o ano, paano? Wala naman po, ano ma'am, question na. Hindi pa rin po yan magbabago. na Araw-araw yan nagbibisyo, ma'am. pagpapulitan ako ng Sinungaling yan. buhay ko sila. Ako, Di bali na wala kami kainin, basta meron siyang bisyo. Gusto ko lang gawin pa rin na Oh, gagawin sige. na lang yung mali ko dati na medyo nagsalita ako na hindi ko pala sila anak sa ganyan. So, sige, ko na lang po, ayusin ko na lang po kung tunay ko po talagang mga anak din sila. Sige ha. So ganito ha, dalawa ang ipapatest natin sa iyo ha. Una, yung DNA para malaman kung mga anak mo nga sila. Okay ka doon? Yes? Opo. Okay. Pangalawa, ipapa-drug test ka rin ni Senator Raffy. Okay ka doon? Okay lang po ma'am. Okay. Okay ha. O so voluntary na yan ha. Okay. Wag mo ibababa ang telepono at magsischedule tayo ng testing ha. Pero pag napatunayan ng mga anak mo, tanggap mo. Ha? Opo. Pag napatunayan na nag-drugs ka, i-rehab ka. Okay? Ha? Okay lang po ma'am. Okay. Okay. Opo, Sir Kevin, Yes ma'am. wag niyo rin pong tinatakot yung mga bata, no, na sila ipapatayin, chatapin. Hindi po ma'am, hindi ko Hindi, po ako po ginagawa yan yun. ma'am. Ako po. Kung sakali man Kung siya, kahit si itigil niyo na Hana. po yun, ha? Siya po yung may hawak na kutsilyo ma'am ng bata. Binaligtad mo na naman yung pangyayari. Yung mga bata, hindi yan makakapagsinungaling. Ginagawa niyang dati pa yan, ibulsot pa lang yung maliit na yan. Nabuhusan niya naman mahilig na tubig sa likod dyan eh. Kailan po kayo huling gumamit, sir? So, matagal na po yun ma'am. Mga kailan po? Dalawang taon na. Basta napapayag na natin si Kevin ha. Kevin, dalawa ang test ha. DNA test para malaman kung mga anak mo nga itong mga ito. At pangalawa, drug test para matingnan kung gumagamit ka pa ba rin ba o hindi. Okay? Opo. Okay. Kung ang DNA test magpapatunay na mga anak mo sila, tanggap mo at susuportahan mo ang mga bata. Okay? Opo. Okay. Susuporta pa rin po ako kahit hindi ko po yan mga anak pa. Kung magkaiwalay na kami, susuporta pa rin po ako dun sa kanila. Kasi nagawa ko na po yan simula noon pa. O saka na, Dapat kung Tatawirin- noon pa, umalis tatawirin na ako. natin Kung ang talagang ano. ganyan yung gagawin ko, hindi ko na pinanindigan yung sila. sige, tatawirin natin ang tulay pagdating natin doon. Okay? Attorney, ang gawin na lang po natin, samahan na lang po sila, ma'am. Samahan po namin kayo, no, sa office po nila, Ma'am Angelita Castillo, sa CSWD, gayon din po sa VAUSI. Ipapa-DNA po, sa ECDNA po yung mga bata, and si sir, Pa-drug test. ipag napatunayan, kailangan niya pong magbigay ng sustento. Opo. And ibibigay na rin po namin yung Barangay Protection Order para hindi na po siya makalapit sa inyo. Opo. Okay po, and yung sa livelihood, ma'am, nagsabi naman po sila, Ma'am Angelita, na ang LGU po ng Antipolo Rizal ay willing pong tumulong for I-endorse po nila opo, kayo. for livelihood assistance, ma'am. Okay? Sige po. Sige po. Salamat Maraming po. salamat, Okay. ma'am. At kami Maraming po, salamat din po. yes, ma'am. Kami Kevin, po ay magbibigay magpakabait din ka, ng, ha? yes. Kami po ay magbibigay din ng pang-grocery po ninyo, ma'am. Kung may kailangan po kayo sa mga anak po ninyo, magbibigay po kami ng grocery. Maraming Magbibigay salamat, po kami ma'am. ng tulong, ma'am, ha?